Ating pag-usapan mga minamahal kong kaibigan kung ano po ba ang mga paraan para magamot po natin ang ating osteoarthritis or ating tinatawag po na rayuma. Ating alamin po sa video ito, pero wag niyo pong kalimutan mag-follow, like, and share sa aming new Facebook page na Payo Doc Vito. And then, don't forget to subscribe sa aming YouTube channel na Doc Vito and press the bell button to have more updates sa aming mga health tips. At ang payong ito ay hatid sa inyo ni Dr. at Dr. Vito, ang inyong Mindorenyong manggagamot. Mapagpalang araw sa ating mga minamahal na kaibigan. It's Dr. Vito nyo po, ang inyong Mindorenyong manggagamot at ang inyong Mindorenyong doktor. Ating pag-uusapan po mga kaibigan ang mga importanteng tips kung paano po ba talaga nagagamot ang rayuma o yung ating tinatawag na osteoarthritis. Pero bago ang lahat, atin munang alamin kung ano po ba ang osteoarthritis. Ang rayuma po or ang osteoarthritis, ito po ay isang sakit po natin sa buto na hindi po talaga natin nare-reverse, kung saan habang tayo po ay umiidad, rumurupok po ang ating mga buto hanggang sa magdikitan, hanggang sa magkiskisan po ito, hanggang sa mauwi sa pamamaga. Pero kasi napakadaming mga kababayan po natin ang nagre-request kung ano po ba ang mga sanhi at mga dapat nating gawin kung tayo po ay nagkakaroon na po ng osteoarthritis. Sa mga pasyente po nating may rayuma, mapapansin nyo po ang iba't ibang mga parte ng ating katawan. Gaya po ng ating mga joints, sa ating mga kamay, sa ating tuhod, sa ating balakang, sa ating sa spine, kung saan po maraming pasyente po ang pinahihirapan po ng ganitong sakit. At alam naman natin kapag tayo na po ay umiidad, talagang dyan po natin nararamdaman na tayo po talaga ay nagkakaroon po ng rayuma. Hindi na po natin ito nare-reverse, kundi ito po ay talagang nagpro-progress po hanggang sa pahirapan ng pasyente. Pero meron po tayong mga kailangan gawin natin para maiwasan po natin ang palaging pag-atake nito. Number one is kailangan natin maging stay active tayo. Kailangan lagi tayong may exercise. Kailangan pa rin natin magbawas ng timbang kung saan hindi po nabibigatan ng ating katawan. At syempre, para mapabagal po natin ito, kailangan natin ang mga payo ng ating mga butihing doktor. May mga simptomas po tayo na dapat nyo pong tandaan. Number one is yung pain, na pwede nyo pong maramdaman sa kung saang joint po naapektuhan. At ang number two natin is yung stiffness. Kumbaga, nakakaranas kayo sa umaga na para ang hirap pong igalaw ng ating mga kasukasuan. Number 3 is yung tenderness. Mapapansin niyo yan sa kung saan joint na affected na napakasakit po niya kapag pinipisil at masakit igalaw. Tapos number 4 is loss of flexibility. Kung saan naman po para nag-aalangan kayong igalaw ang inyong mga kasukasuan kasi nga po masakit. Tapos yung mga grating sensation kung saan napapansin nyo kada ginagalaw nyo ang inyong mga kasukasuan, para pong may lumalagutok or meron po kayo nakakapang mga bukol-bukol po sa inyong mga joints. Yung po tinatawag natin mga bone spurs. At yung next is swelling o yung pamamaga po. Dumarating po ang ating mga pasyente sa ating klinika o sa mga doktor na namamaga po ng ilang araw o ilang linggo ang kanilang mga joints. Sabi is, kailan po ba natin kailangan magpakonsulta sa doktor? Ito po is kapag talagang hindi na po nawawala ang mga joint pains o yung talagang stiffness kung saan nahihirapan na po kayo igalaw ang inyong mga kasakusuan at kung saan mukhang nakakapinsala na po ito sa inyong panghanap buhay o sa mga ikinabubuhay po natin. Siyempre may mga cause po yan. Sabi ko nga sa inyo, number one factor dito is yung older age kapag po kayo ay umiidad. Dahil wala naman po talagang gamot para kayo po ay bumata. Next is, prone siya sa mga babae siguro. Number one, hindi po kasi nito uncertain po, hindi pa po clear. Number one siguro is hormonal kapag sila ay nag-menopause. Number 3 is kapag tayo po ay mataba. Sa mga obese patient, syempre kapag po tumataas ang inyong timbang, nas tumataas po ang tension or yung kailangan pong pasanin ng inyong mga joints. Next natin is yung mga, kung magkaroon kayo ng mga joint injuries, meron kayong history na nagkaroon po kayo ng trauma. Example, na-aksidente kayo sa mga tricycle, sa mga sakyan, mga sports-related injury, at kung ano pa. Next is kapag yung mga repeated stress sa joint, especially po sa probinsya, sa mga magsasaka din po, or yung sa mga talaga natatagtag po sa biyahe, or natatagtag po sa mga trabaho.
Then yung pwede po ating i-consider yung next is yung genetics, kung talagang meron kayong lahi. At syempre, yung next natin is kung meron kayong bone deformities. Kumbaga, nagkakaroon po ng mga depekto sa inyong buto. At ang next, kung kaya may mga metabolic problem, like yung mga diabetes po na talagang nagkakaroon po sila ng mga komplikasyon pagdating po sa ganitong karamdaman. Yung mga komplikasyon kasi natin dito is kapag hindi po natin naagapan, pwede po mas lumala po ang inyong karamdaman. Kumbaga talagang papahirapan po kayo ng ganitong karamdaman mga kaibigan. Kaya ating i-share sa inyo mga kailangan nyo pong gawin. Siyempre, para malaman po natin, malibin sa clinical examination namin, pwede po tayo magpa-x-ray or kung kinakailangan po masuri po sa MRI po dahil mas maganda po itong pasuri kung ito po ba ay sa mga bones, sa mga lipids or cartilage po natin para malaman po natin yung ating problema. Sa mga tanong po na, Doktor, meron po ba tayong lab test na kailangan natin pagawa? Wala pong specific laboratory test para masabing mag-positive ka na may osteoarthritis. Yung iba ginagawa po natin is kumukuha tayo ng joint fluid analysis. Kumbaga kumukuha tayo ng sample sa ating mga joint at pinapa-examine kung ito po inflammatory, kung ito po ba ay may infection. Siyempre, pupunta tayo sa gamutan dahil ito yung mga tinatanong ng ating mga butihing pasyente kung ano po ba ang kailangan po nilang gawin. Siyempre, sa atin, kung kayo po ay meron pong mga panggamot na nakastek sa bahay, pwede po kayo mag-take kahit po paracetamol na kada 6 na oras. Kung talagang hindi kakayanan o kaya ibuprofen every 6 or every 8 hours. Pero kung talagang hindi na po kaya, pwede po kayo magpakonsulta po agad para po maagapan at maiwasan po natin ang pag-inom ng hindi wastong gamot. Tapos, syempre, maliban sa gamot, pag hindi na po gumagana ang gamot mga kaibigan, na uuso po yun na mamalengke po tayo ng mga doktor. Baka number 1 kasi kailangan nyo po sundin ang aming mga payo na baka kailangan nyo na po magpa-therapy. Sa therapy kasi dalawang klase yan. Pwede tayo magpa-physical therapist kung saan tinuturuan tayo ng mga ehersisyo kung saan mapapalakas or mapapatibay natin yung ating mga muscle or laman na pumapaloob po sa ating mga buto para po mag-increase ang flexibility, magamit natin at the same time, mabawasan po yung kirot. Next na physical therapist natin, aside sa kanila, is yung mga occupational therapist. Kung saan, tutulungan nila tayo ma-discover natin yung mga bagay na ating hindi nagagawa dahil tayo nagkarayuma. So sila po ang tuturo po sa atin ng mga method na alternatibo kung saan makakabalik tayo sa ating ginagawang trabaho kung hindi man to 100% gaya nung tayo ay kabataan pa. So, syempre, may mga operasyon. Opo, may mga operasyon po talagang nangyayari kapag talagang hindi po gumagana ang therapy at yung ating meds. Example, yung mga knee ostomy, yung mga artificial hip open. Tapos yung may mga nilalagay iba't ibang klaseng bakal po sa ating mga tuhod dahil yun po ang common po nating nararanasan at nakikita po sa mga ibang pasyente. Siyempre naman, kung talaga pong hindi talaga kaya, may ibang mga alternatibo po sa mga takot po na magpa-opera. Gaya ng cortisone injection po, kumbaga po saan nare-relieve po yung inflammation o pamamaga po sa ating loob ng joint kung talagang hindi na gumagana po ang ating mga iniinom at ayaw magpa-opera. Next po is yung mga lubrication injections. Yung nagpapa-inject po ng mga cushioning effect sa ating mga binti. Marami po tayong mga pasyente na gusto pong sumubok niyan. Pero unang-una nyo munang kukuhunin ang suggestion ng inyong mga butihing doktor pagdating po sa ganyang procedure. At syempre, yung may mga realignment bones, yung mga gumagawa ng knee osteotomy. Kasi po yung mga surgeons po mismo ang gumagawa po niyan. So, kailangan lang po natin talaga magpakonsulta sa mga orthopedic surgeon, sa mga rehabilitation specialist, at sa mga rheumatologist natin kung talagang kailangan na kailangan po ito para sa inyo. At syempre, yung mga joint replacement, kung talagang tuluyan nang nasira ang inyong mga joints, pwede po tayo mag-underwent ng procedure na ating tinatawag na arthroplasty. So, hindi po talaga napaka-komplikado po nito kung kayo po ay pupunta po sa ganitong procedure unless na lamang ito po ay indicated sa inyo at hindi nyo po kagustuhan dahil ito po ang inyong naririnig po na treatment. Sa mga probinsyano naman po na kagaya po namin, syempre, hindi naman po always available ang ating mga
X-ray, yung mga gamot, medyo mahal po bumili ng gamot at mahal po magpa-MRI. At the same time, wala po kaming pampa-therapy at wala po kaming pangpa-opera. So, pwede po tayong ating simulan po ngayon sa pagbabago ng ating lifestyle. At yan ang exercise. Ang tanong is anong klaseng exercise po? Diyan po pumapasok yung low impact exercise gaya po ng mga sumusunod. Ito po kasi ang reason na to para mapatibay po ang muscle na nakapalibot sa inyong buto para magkaroon ng matinding suporta. Ang mga exercise na to is yung paglalakad po, pagbabike, at syempre yung mga water aerobics. Kung kayo malapit sa dagat, pwede po kayo maglakad-lakad or mag-swimming. Next na tip is yung magbawas tayo ng timbang, yung lose weight. Syempre kasi, baka naman mamaya hindi na gumagana yung mga iniinom natin, hindi na gumagana ang operasyon dahil napakabigat naman talaga natin, talagang bibigay po ang ating mga buto at mga joints. So, it's time po sa atin na magpakonsulta sa ibang dietitian or humingi tayo ng payo sa mga eksperto po kung paano po tayo magbabawas ng timbang. Next natin na pwede natin gawin kung talagang marami tayong gustong subukan at hindi gumagana po ang iba. Number one is yung mga movement therapy po. Sa iba nga pong lugar is gumagawa po ng Tai Chi and Yoga. Ito po kasi sa mga gentle exercise po kung saan nagkakaroon ng magandang relaxation, flexibility, at the same time movement kapag po ito ginagawa ng mga pasyenteng may rayuma. Next is syempre yung mga heat and cold, yung mga warm and cold compress. Yung po kasi is pwede po makarelieve doon ng pamamaga at pain doon sa mismong joint. At the same time, yung moist heat na ating ina-apply is pwede po itong makapag-relax ng ating muscle at the same time makapagpawala ng kirot. Next is yung may mga napansin tayo na yung mga naglalagay ng pamahid na topical capsaicin. Ito po yung chili pepper extract na pinapahid po nila kung saan ay meron pong nararamdamang masakit o namamaga pong joint. So, huwag nyo lamang pong kakalimutan pong maghugas ng inyong kamay kapag ito po ay inyong ginagamit. Next is yung may mga mahilig dyang umorder sa online. Subukan nyo naman din po ay maglagay ng brace and shoe inserts para kapag ito po yung device na sinusuot po natin para mabawasan po yung kirot sa ating paa. Next is yung mga assistive device. Example, kapag po para ma-relieve yung mga stress ng inyong mga buto. Sa mga matatanda, kung talagang nahihirapan na po tayo, pwede po tayo maglagay ng tungkod sa ating at lagay ating kasama para po hindi po natin napapwersa ang ating mga tuhod or kung saan man joints po sumasakit. Next naman po is kung meron naman po yung ating tinatawag na TENS, yung transcutaneous electric nerve stimulation, na matatagpuan niyo po sa mga malalaking centers or iba may nakikita po ako nabibiling portable na device, gumagamit po tayo ng mga low voltage po dito para mabawasan or mawala mismo yung sakit. Okay? Sa mga alternatibong medicines, ano po yung pwede natin mai-recommend? Kasi baka sabihin naman nila, masyado naman pong bias si Dr. Vito. Ang alternative medicines naman po ay talaga nakakatulong po sa atin. Pero syempre, kailangan lamang po natin ang gabay po ng mga eksperto. Number one is pwede po tayo magpakonsulta po regarding sa acupuncture kasi may mga studies po talaga na nag-i-improve po ang function. So may mga nakikita kong mga practitioners na gumagamit po nito. Next is yung may napapansin tayo mga supplements, yung glucosamine and chondroitin sulfate. Ito po yung mga studies po na siguro pinapatibay po nila yung mga pag-aaral po dito dahil ito po ay nutritional supplements pagdating po sa mga may rayuma. Itong mga may nabasa ko na avocado, soybean, unsafonifiable. Ito po yung mga mixtures ng avocados and soybeans po. Pero syempre, siguro atin to gawan pa ng research po no, para po ma-share sa atin sa mga kababayan. Next is yung mga omega-3 fatty acids na matatagpuan po natin sa mga isda. So ito po yung supplement daw na nakakatulong para magkaroon ng relief ng pain and improve sa function. So kung mapapansin yung mga kaibigan po, ito po yung mga paraan na nire-request po ng ating mga kababayan po na ma-share po sa kanila iba't ibang mga alternatibo pagdating po sa gamutan, pagte-therapy po, at the same time kung kailangan operahan, at the same time kung kailangan nyo mag-alternatibo po. Minsan kasi ang ating paggagamot, hindi lamang po yan sa gamutan. Pag hindi na po nakain ng gamot, pwede pong samahan natin ng gamot na may therapy. Kung hindi nag-fail po parehas, doon po tayo sa surgery.
Kapag naman ayaw natin magpa-opera, pwede po tayo pumulta po sa alternative po na ating gayang sinabi sa inyo. At syempre po, kailangan pa rin po ng iba yung pag-research. So sa mga minamahal kong mga kababayan, sa kapwa ko po Mendoreño at sa buong Pilipinas po, maraming salamat po and more tips to come po tayo para sa ating mamamayan. Mapagpalang araw po sa ating lahat.